I brought my two toys here, which is the Tengen Ozowi and the character of My Neighbor Totoro. So, meron akong collection dito ng SB19 photo cards. So, ito naman yung skin ko sa Lunox. My Kurami merch collection includes a small plushie na nakasabit sa bag ko, pero ngayon wala na siya kasi binigay ko na siya sa batang na hiningi sa akin, and 2 photo cards na nakatago sa loob lagi ng wallet ko. So, yung collection ko naman is mga photo cards and mga pictures ng mga K-drama actors and mga idols ng K-pop. So, ang merch ko is tayo nito ng BTS. Ito siya. I have several Hot Wheels cards. Hi, my name is Nasty Guillermo. Hi, I'm Gwen Stephanie E. Mondelo. Hi, I'm Maria Erica Caballes. Hi, my name is Krisha Cassandra D. Elbrion. Hi, I'm Regine Elseter. Hi, I'm Anika Gabriel M. Echevarri. Hi, my name is Hazel Joy Alvarez. Wala akong specific na fandom, but I love watching animes like Studio Ghibli, Demon Slayer, and many more. I also have a collection of mini toys, and kapag may nakikita akong nagbebenta sa daan, or kahit na sa thrift shop, na maliliit na laruan na character from anime, binibili ko agad to. So, may isa akong P-pop group na inisan, which is yung SB19. Wala akong physical merch, pero yung napili kong merch is digital merch from Mobile Legends, like in-game skins, heroes, and events inside the game. Ang napili kong merch is a Kurami plushie or Kurami keychain and Kurami photo cards from the Sanrio fandom kasi ito lang naman ang meron ako. Kurami is a popular Sanrio character na kilala for its mischievous yet cute personality, which makes her loved by fans worldwide, mostly by kids. Ang napili kong merch is K-drama photo cards or mga photo dahil nahihilig talaga ako sa K-drama. Noon, hindi lang ito yung meron ako mga posters ng K-pop and actors ng mga K-drama. Kaso syempre, lumulipas ang panahon, nasisira, kaya ito na lang yung meron ako, mga pictures. And ito yung napag-desisyonan ko na i-present. Wala akong fandom, pero mahilig ako sa mga collectible toys. Pag nakakita ako, tas nagandahan lang ako, at limited edition siya, plus kaya ng budget, then bibilin ko na. My chosen merch is Hot Wheels toy cars from the Hot Wheels fandom collector and community. I brought my two toys here, which is the Tengen Ozowi and the character of My Neighbor Totoro. Tengen Ozowi is from Demon Slayer. These two toys remind me nung mga araw na nakakapanood pa ako ng animes, and it gives me more nostalgic kapag nahawakan ko sila or nakakapanood ako ng mga movies nila, dahil parang bumabalik yung pagkabata ko kapag nanonood ako ng anime. So, meron akong collection dito ng SB19 photo cards. So, nakolect ko siya nung nagkaroon sila ng partnership sa Selecta. Yan, Selecta guys. And Dunkin. So, during kasi nung pandemic, parang nahihilig ako na manood talaga ng mga dance practice. So, syempre, parang na-influence din ako ng kapatid ko kasi super 18 talaga siya. Siya yung nag-hook din sa akin na manood kami lagi niyan. Eh di syempre, lagi kong napapanood. So, the more na napapanood ko, the more na-appreciate ko yung talent ng SB19. So, napaka-importante nila sa akin yun. Ito yung mga photo cards na to kasi every time na nagko-collect ako is napipil ko yung connectedness as supporter na SB19 or 18. So, ayun. Nakuha ko itong Selecta ng SB19. Photo card ni Justin na may pirma sa likod. Then, ayan si Ken, si Josh ulit, si Stel, si Pablo, si Pinuno, si Ken ulit, si Ken. And ito bias. So, yun lang. So, ito naman yung skin ko sa Lunox. Madami sila kasi collection ko siya.
Special siya sa akin kasi hindi lang siya basta design. Need mo ng time, effort, and minsan money para makuha yung mga skin. And so parang reward na rin siya sa akin for playing and enjoying the game. My Karami merch collection includes a small plushie na nakasabit sa bag ko, pero ngayon wala na siya kasi binigay ko na siya sa batang na hiningi sa akin, and 2 photo cards na nakatago sa loob lagi ng wallet ko. It is special to me dahil bukod sa niregalo siya sa akin ng birthday ko, Karami represents individuality. She looks tough and edgy but still look adorable. The merch also gives me comfort and joy, especially during stressful days na pinipisil-pisil ko lang siya, and it reflects my personal style. So, yung collection ko naman is mga photo cards and mga pictures ng mga K-drama actors and mga idols ng K-pop. And special siya for me dahil nakahiligan ko talaga yung K-drama since high school pa ako. Lalo na noong pandemic since syempre boring, bawal lumabas. Kaya mas na-discover ko yung K-drama and nakita ko yung ganda nito. And special siya for me dahil pag nakikita ko itong mga photo cards na to, naaalala ko yung mga natapos kong series and naalala ko yung mga stories behind these pictures. So, ang merch ko is Tinita ng BTS. Ito siya. So, isa siyang figurine na nabili ko sa McDo. Special siya sa akin kasi ito yung first K-pop merch ko. Tapos, ang cute lang ng pagkakagawa sa mga BTS members. I have several Hot Wheels cars. Special sa akin kasi nakaka-relax i-collect and I love comparing design at na-enjoy ko na magkaroon ng iba't ibang idea about sa car. I don't have any idea where my collection was produced. Pero the movie from the Studio Ghibli were produced in Japan. And yung Demon Slayer also in Japan pala. Kaya naka-reach sa Philippines because available siya sa different website or apps like Netflix, Bilibili, and Crunchyroll na pwede nating mapanood kapag nag-avail tayo ng subscription. So since P-pop group sila, mostly sa Pilipinas, sa mga official company ng mga partnership nila. So since nasa Pilipinas din, is mabilis na rin na-distribute yung items through their official shop and online stores. Ang Mobile Legends ay gawa ng Moonton, isang Chinese game company. Nakarating siya sa Pilipinas through the internet and app store. Kaya kahit nasa phone lang, pwede siyang laruin kahit saan. Karami merchandise is usually designed by Sanrio in Japan and mass-produced in countries like China or Vietnam. Napunta siya sa Pilipinas through global trade, imported by official distributors, local stores at online platforms gaya ng Shopee, Lazada at ibang international dealers. This shows how product easily move across other countries. Marami here sa Philippines na tulad ko na hihilig sa K-drama and K-pop. And actually, yung mga photo cards ay galing talaga mismo sa merch ng K-pop and mahal siya. Pero since nauso siya, naging patok, especially sa Philippines, marami na nagbebenta here online. So kahit wala ka sa Korea, pwede ka pa rin makabili ng mga merch na gusto mo. Ginawa ang Tinita BTS merchandise sa China, Vietnam at Indonesia. Sa Pilipinas, makikita ito sa mga online stores at pop-up stores. Most Hot Wheels cars are produced by Mattel in countries like China and Indonesia, then imported to the Philippines through toy store, online shop, and distributor. In anime toy figure, Asian influence reflect it mostly, specifically in Japan pop culture. Anime is a major part of Japan's entertainment industry, and the merch is carrying the Japan art style. Because of the popularity of anime worldwide, it's also reflected in global culture. Because anime is carrying the culture in Japan, just like the Studio Ghibli, it shows the different cultures in Japan and the people who watch it in different countries, they adapt it and become part of their culture. The Reflect has Asian influence and global culture. Kasi yung design and concept ng mga official merch nila is inspired sa K-pop, which is Asian influence. But yung SB19 is nag-a-adapt ng global standards sa music industry. So, pinapakita nila na kahit Filipino artist is kaya rin makitrend sa mga global trends. Pero kahit ganon, is kinikip pa rin or dinadala pa rin nila ang identity natin as Filipino.
For me, ang Mobile Legends ay isang Asian influence kasi galing siya sa Asia pero same time, global culture na rin siya dahil sa characters, inspired siya from different cultures and nilalaro siya ng mga players all over the world. The Kurami plushie reflects Asian influence and global culture. Kurami is a Japanese character, Asian influence, but her popularity has spread worldwide. Maraming tagahanga at taga-suporta mula sa iba't ibang kultura na ume-embrace ng kanyang design and personality, making her a symbol of shared global pop culture rather than just one region. So yes, the K-drama and K-pop merge is nagre-reflect sa Asian influence or global culture because yung popularity ng K-drama becomes worldwide. And even sa mga hindi naman Korean or hindi Asian, patok siya dahil sa ganda ng stories nito. Ang Tiny Town ng BTS ay nagre-reflect bilang Asian influence or global culture na may influensya ng Korean pop culture at Asian aesthetics. Sumikat na sa buong mundo na nag-uugnay na iba't ibang kultura. It reflects westernization kasi American brand ang Hot Wheels and it brings US car culture and design sa atin. Pero also partly global culture dahil fan all over the world enjoy collecting them. Dahil sa social media tulad ng Facebook, maraming tao na nagke-create ng group communities para sa kanilang fandoms. Sa pamamagitan ng group na ito, mas nagiging madali para sa kanila na mag-communicate sa iba. Kahit pa sa ibang bansa, isang click lang pwede ka nang makipag-chat, mag-share ng ideas o makipag-socialize sa mga tao na pareho ng interest sa iyo. Dahil dito nagkakaroon ng sense of community at interconnectedness ang mga tao sa buong mundo, kahit na magkakalayo sila physically. So, nagkakaroon ng interconnectedness ang fans worldwide sa pagbibili ng official merchandise na pare-parehas ng albums, photo cards, lightstick, and etc. Sa pag-share ng mga fans ng videos about SB19 tapos pinapost online, kahit iba-iba man ang bansang pinanggalingan, yung merch ay nagiging simbolo sa atin na nag-share ng identity and support sa SB19. Pinapakita ng Mobile Legends yung interconnectedness kasi iba-iba yung bansa ng players. So, pwede kami maglaro together, mag-rank, and mag-communicate in-game. Pare-pareho lang kami ng goal, which is manalo at mag-enjoy. Kurami merch connects me with fans worldwide sa pamamagitan ng social media, fan pages, and online communities. Iba't ibang tao sa iba't ibang bansa ang nagko-collect ng same plushies, photo cards, same photos, trade items, and discuss their love for Kurami. Even though we live in different places, the merch creates a shared identity among fans. So as someone na fan talaga ng mga romance stories, K-drama is the best fit para panoorin, and through social media and peer influence, mas lalong tinatangkilik ito ng mga tao dahil na rin sa pagpapagtansoys ng mga actors and idols. Ang Tiny Town BTS ay nagpapakita ng interconnectedness sa mga fans sa buong mundo sa pamamagitan ng global fandom culture, global availability, at social media. Fans worldwide share the same excitement. We post pictures, trade cards online, watch unboxing video, and join forums. Same fandom culture kahit ibang-ibang bansa. Companies earn more money by selling anime merchandise to fans all over the world. Ang mga fans ay nagkakaroon ng excitement and loyal sa isang product when a product ay galing sa kanilang fandom. Halimbawa, kapag ang biscuit ay may packaging ng anime, tinatangkilik nila ito dahil sa kanilang fandom. Sa pamamagitan ng pagselling worldwide, it can create opportunities sa mga collaboration brands. So, nakakagain sila ng benefits dahil sa pag-merchandise, like higher sales, wider audience, and stronger brand presence. Nakakatulong din ng fan loyalty sa mga company kasi dahil sa merch is mararamdaman ng mga fans na emotionally connected sila sa artist. If nag-expand sila globally, ang mga company ay magkakaroon na rin ng chance na makipag-compete and makipag-partner with other company na nakakatulong na ma-boost ang revenue and reputation nila.
Kumikita ang company through in-game purchases like skins, events, and passes. Since maraming players globally, mas lumalaki yung profit nila. Companies katulad ng Sanrio ay nagbe-benefit by expanding their market, increasing profits at pagpapatatag ng kanilang brand globally. Selling Kuromi merch worldwide allows them to reach diverse consumers, create collaborations, and build long-term fan loyalty across different countries. Nagbe-benefit ito sa mga entertainment ng company ng mga K-pop idols and actors. Dahil sa dami ng supporters ng mga idols and actors, tumatangkilik sa kanila kaya yung mga fans is namamaling bumili ng mga products na galing sa kanila or yung mga nagre-represent sa kanila. Nakikinabang ang mga company sa pamamagitan ng pagtaas ng kita, brand expansion, marketing, at pakikipag-ugnayan sa mga fans. Hot Wheels Company, which is Mattel, is kumikita sa lahat ng bansa where they sell Hot Wheels. They profit from collectors, limited edition, and constant demand, not just in the US but globally. Fandom culture is an example of globalization as a process. This is because kung paano ang media travel across the world by posting and sharing fandom art or videos. It is not stated a condition or even beliefs. It is an ongoing movements across the borders. Ang fandom culture is an example of globalization as a process and a condition. Sa process, pinapakita rito kung paano ang music, merch, and fan activities na nagpa-flow around the world. As a condition naman, nag-reflect ito kung paano tayo nabubuhay sa mundo na kung saan yung mga fandoms is natural na nagiging global dahil sa social media and other digital platforms. But at the same time, pwede rin siyang makita as ideology kasi nagpo-promote ng belief sa mga tao sa iba't ibang bansa na nagko-connect ng shared interest ng bawat isa. For me, ang fandom culture ng Mobile Legends ay isang example ng globalization as a process kasi patuloy siyang kumakalat sa iba't ibang bansa through technology and the internet. Fandom culture is an example of globalization as a process. Kuromi fandom shows how ideas, products, and cultural symbols move across countries over time. Though media, trade, and the internet, a Japanese character becomes popular in the Philippines and beyond, connecting people and cultures continuously. Fandom culture is the best example ng globalization process because pinapakita rito kung paano naglalaganap ang fame or popularity ng isang merch or product dahil sa fandom. Through social media, tulad na lang ng mga products na galing sa mga K-pop or K-drama, it creates a condition of unified global culture. Ang Tiny Tan BTS ay isang example ng globalization as process dahil nagpapakita ito ng pagtuloy na pagdaloy ng kultura, idea at connection sa pagitan ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. It's globalization as a process kasi the fandom spread worldwide through social media, online communities, and international trade, connecting fans and creating shared culture. Ang global corporation ay kumikita sa fandom merchandise kasi maraming fans ang willing na gumastos para ipakita ang support nila. Nagbebenta sila ng merch na mataas sa markup tulad ng t-shirts, posters, at collectibles. Para sa mas malaking pangkita, gumagawa rin sila ng limited edition items para mag-create ng hype at mas mataas na demand. Dahil sa fandom merch, ay mas mabilis na nagkakaroon ng loyalty ang mga tumatangkilik dito. By controlling production, worldwide distribution, and global marketing, yung SB19 merch is dumadaan sa international supply chains kung saan malaki yung napupuntang profit sa mga big companies. So dahil sa support ng 18 sa pagbili ng official merch, nagiging part and nagkakaroon ng fandom loyalty kaya nangyayari ang global economic power. Kumikita ang ML dahil bumibili yung fans ng skin at item. Kahit iba't ibang bansa, iisa lang yung company na kumikita. Global corporations like Sanrio profit from Kuromi plushies and photo cards by mass producing and selling them worldwide. Dahil nga ang Kuromi is popular sa iba't ibang bansa, maraming fans ang willing na bumili ng kanilang official merch, limited editions at collaborations.
Companies also earn through licensing deals, online sales at physical stores, turning fandom love into continuous profit. Global corporation profits significantly from fandom merchandise like K-drama or K-pop sa pamamagitan ng intense emotional connection and loyalty that fans have for a piece of media, franchise, or celebrity. Kumikita sila ng malaki mula sa mga fandom merchandise kasi yung mga fans, yung pagbili nila ng merch is yung paraan nila para ipakita yung pag-support and pag-appreciation nila sa BTS. So the more na may bumibili, the more na kumikita sila. Hot Wheels is made by Mattel. Isang malaking global company. Sila kumikita sa fandom natin kasi we buy the store card, limited edition and special set. Kahit sa Pilipinas, binibili natin ang product nila kaya kumikita sila globally. Foreign media shape Filipino preferences and culture by introducing new trends and idols na madaling ma-adapt ng fans. Filipino fans often follow the styles, music, and behavior ng foreign celebrities. Kaya nag-iiba yung local tastes through K-pop, animes, Western movie, and global games. Fans develop new interests and lifestyle na nagiging parte ng everyday culture. Lalo na dahil nasa digital world na tayo, ay mas mabilis na sa mga Pilipino na mag-join sa mga global fandom group. Malaki yung influence ng foreign media sa Filipino preferences and culture. Kahit Filipino boy group ang SB19 is makikita sa music, fashion, and merch nila ang influence ng K-pop. So, ipinapakita nito kung paano sinishape ng global culture ang local taste natin. May influence ang Filipino ng ML dahil foreign game siya, kaya nasasanay tayo sa English term at foreign characteristic. Foreign media such as Japanese anime, kawaii culture, and Sanrio characters influence Filipino taste. Many Filipinos like Kuromi dahil sa exposure through cartoons, social media, and online shops. Over time, this shapes fashion, accessories, and even personality aesthetics, mixing Japanese pop culture with Filipino daily life. Ang influence ng K-drama or K-pop ay isa sa mga nakakatulong para mahubog ang taste ng mga Filipino in terms of music or movies na napapanood nila. Nakaka-influence ang foreign media sa Pilipino sa maraming aspeto, tulad ng beauty standards, wika, K-pop idols at marami pang iba. Nakikita at na-influence na rin tayo ng mga palabas sa ibang bansa, kaya nagiging bahagi na rin ito ng kultura natin. Hot Wheels is originally from the US. So nakaka-apekto sa atin ang American culture na like tayo sa car design, racing games at collecting cultures. Even sa mga Asian shows or online content, nakikita natin yung same excitement sa collecting cars. Fandoms easily spread worldwide dahil sa social media, kung saan madali lang mag-share ang fans ng videos, memes, at updates. Sa platform like YouTube, TikTok, and Twitter, madali para sa mga tao from different countries na ma-discover ang mga same taste nilang artist or shows, kaya mas mabilis kumalat yung fandom. So, nag-i-spread worldwide ang fandoms dahil sa social media and other digital platforms. Lahat kasi ng pinupost natin sa social media is nakikita rin ng ibang tao kahit nasa ibang bansa ka pa. So, yung fandom ng SB19 is nagko-connect through social media rin talaga. Inaalaw ng social media na yung mga fans from different countries na makipag-participate and magkaroon ng same experiences. Kumakalat ang ML sa buong mundo dahil sa internet, social media, at online gaming. Fandom spread through media, the internet, and globalization. Kuromi became popular worldwide dahil nga sa mga TV shows, social media platforms like TikTok, Instagram, and online shopping. Fans post their Kuromi plushies or photo cards na na-impluensya globally at tumutulong sa fandom na mag-grow sa iba't ibang bansa. Fandoms spread it through social media and mas mabilis yung paglaganap ng popularity nito dahil tinatangkilik ito ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapalabas sa TV and other social media na mabilis ma-access ng mga fandoms. This strategy transforms to passionate engagement through fandoms. Ang mga fandom ay kumalat na sa buong mundo dahil sa internet at ang kanilang mga gusto at interes sa mga bagong bagay.
fandom ng Hot Wheels spread worldwide because of social media, YouTube and unboxing videos, and online communities. Kahit sa ibang bansa, pareho tayo ng interest at thread sa mga cars. Yung mga kinikigiliwan ng mga fans ng mga merch ay supported siya ng mass production, supply chain at marketing strategy. Gumagamit yung companies ng factories sa iba't ibang bansa para gumawa ng items ng mura. Tapos isasend siya worldwide para maabot ng mga fans everywhere. And gumagamit sila ng analysis para matukoy kung kailan pwedeng mag-release and kailan maaaring mag-hype ang isang merch. Katulad ng isang keychain and t-shirts na sinisale nila worldwide. Na nagbe-benefits dito ang mga companies. Dahil kumikita sila sa mga hype and also nagbe-benefits din ng mga fandom dahil nagpapasaya sila kapag bumibili. Ang mga fans ay nagkakaroon ng hedonic value sa isang product kapag gusto nila itong bilhin. At nagiging enjoyment ito para sa kanila. So may mga hidden global systems ang nangyayari tulad ng overseas manufacturing, international shipping, licensing, and even online payment platforms. So kahit na nag-enjoy yung mga fans sa pagbili ng mga merch without actually knowing yung hidden global system. May mga developers at systems sa iba't ibang bansa sa likod ng ML na hindi agad napapansin ng mga players. Behind the Kurami plushie are global systems like manufacturing, labor, shipping, and digital marketing. The design may come from Japan, production from factories in another country, and distribution through international shipping to the Philippines. These systems work together para mas madaling mapabili ang mga fans without realizing ang proseso ng complex global sa likod nito. The hidden global system are the complex web of manufacturing, distribution to digital platforms, at mga policies ng government na nagtatransform to cultural products sa isang napakalaking makina na pang-economic. Ang Tiny Titan merch ay magandang example ng global system sa likod. Mula sa paggawa hanggang sa pag-aatid, maraming proseso at tao ang involved. Maraming hidden system behind Hot Wheels, like global, manufacturing, shipping, and marketing strategies, para makarating ang toys sa lahat ng bansa. Hindi natin nakikita pero connected tayo sa global supply chain. Fans across the world share the same fandom culture through online platforms. Social media like TikTok, Twitter, or X, YouTube, and Instagram allows fans to watch the same show. Sa pamamagitan ng social media ay nagkakaroon ng connection ang mga tao bawat bansa. So sa mga merch, pare-parehas ng design ng lightstick, photocards, albums, and etc. Kahit nasa Pilipinas or abroad ka pa, yung mga fans is pare-parehas ng practices like sa pag-stream ng songs nila, voting, and pagbili and pag-collect ng merch nila. So pinapakita nito kung paano nakakapag-create ng shared interest and kung paano pinapatibay ang global connections. Kahit saan ka man galing, pare-pareho ang ginagawa ng mga ML fans sa laro, skins at tournaments. Fans worldwide share the same fandom culture through online communities, shared symbols, and merch. A Kurami keychain means the same thing to fans in the Philippines, Japan, or the US, Cute Rebellion, and Sanrio Identity. Social media allows fans to connect, share collections, and feel part of the global community despite cultural differences. The fandom worldwide share the same fandom culture dahil sa influence ng social media and other communities, online communities, and sa pamamagitan nito, mas mabilis ang pag-spread ng popularity ng K-drama and K-pop. ARMY ang tawag sa fans ng BTS. Isang global community na nagkakaisa sa BTS sa social media, fan sites, at forums na nag-uugnay sa kanila. Fans across the world share the same excitement sa collecting, trading, at displaying Hot Wheels. Kahit nasa Pilipinas or ibang bansa, pareho tayo ng fandom culture, same discussion sa online forums, at same passion sa cars. As we plan how we would execute our final video presentation, and as I read the guidelines and scripts that we could use, I realize how important one thing is. Because through this one thing, people all over the world become connected. It's not just about digital,
but about people's common interests or fandoms. One interest is formed if you want to do it, watch it, or collect it. I wanted to put a lot of answers in the questions for these finals, but one thing stood out to me, my passion for watching anime, because that's where I started to get interested. They say you can live alone, but you can live with someone. So in fandoms, even if we have our own passions, there are still people like you who are interested in the thing you like. As a fan ng SB19, masasabi ko na yung merch collection na meron ako ay hindi lang basta gamit o collection. For me, ito ang nagiging simbolo ng inspiration at connection ko sa kanila as 18. Sila rin ang nagpapatunay na kung may K-pop ang Korea, may P-pop din ng Philippines. Na kung kaya ng ibang lahi, ay kaya rin natin. Pinapakita nila na kung gaano sila ka-relevant as Filipino artists na kaya makipagsabayan in global stage. Kahit magkakaiba tayo ng pinanggalingan, pare-pareho kaming mga 18 ang sumusuporta, nag-iipon ng merch at nag-share online. I realized na ang fandom ay isang anyo ng globalization. Ito ang nagdurugtong sa mga tao sa pamamagitan ng iisang interes at damdamin. Lastly, ang pagiging 18 ay hindi lang tungkol sa pagbili ng merch o pagsuporta, kundi tungkol din ito sa pagkilala sa sarili, sa kultura, at sa connection na nabubuo sa loob ng fandom. SB19 made me feel proud to be Filipino while being part of something global. While working on our final video project, I realized how small interests can have a big impact on our lives. Sometimes we don't notice it right away, but the things we enjoy can shape how we interact with others and how we see ourselves. One interest that really stood out to me is Mobile Legends. At first, it was just a way to pass time and relax. As I continue playing, I learned more than just game mechanics. I learned about teamwork, patience, and communication, especially when playing with different people who have different play styles. Through Mobile Legends, I experienced how a game can bring people together and create connection. It showed me that shared interest can turn into meaningful interaction and memorable experience. This made me realize that even simple hobbies can help us grow and connect with others in an unexpected way. Reading through these points made me realize that merchandises are more than just cute items, they are physical evidence of globalization. It's fascinating and a bit eye-opening to realize that a character design, example in Japan, and manufactured in China can end up in a wallet, a bag, and at a collection in the Philippines, feeling like a deeply personal part of someone's identity. I reflected on how my own tastes have been shaped by foreign media. This shows that while I'm a Filipino, my cultural identity is also global, influenced by symbols that fans in other countries also cherish. The most impactful part of this reflection is acknowledging the hidden systems. As a consumer, it is easy to focus only on the joy of the product. However, this text forced me to think about the labor, shipping, and digital marketing that make that joy possible. It makes me more mindful of the fact that my hobbies are powered by global trade and corporate strategies, not just fandom love. Finally, I feel a sense of belonging, knowing that fandom is a process and it's moving and changing. Globalization has a major impact on our country, with westernization or Asian influence. Influence help in many things and different country, especially in the Philippines. It helps us to broaden our knowledge or what is happening in other country by adapting their culture, media, language, activity, etc. Globalization improves more, whether it is Asian or westernization. After our final video, I realized many things, including how important and how much influence has helped our country. Through digital or social media, our knowledge of the world has expanded even more.
with the expansion of fandom or different types of influence for global economic imperialism. Ang BTS fandom ay nagpapakita ng malaking appreciation at global culture na dala nito. Kumikita ang mga company sa paraang pagbili ng mga fans ng mga merch. Nakikita natin ang positive effect ng K-pop sa Pilipinas at ang power community na binubuo ng fans na nag-uugnay sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakakaintriga rin na makita kung paano ang foreign media tulad ng K-pop ay nakaka-influence sa ating culture at preferences. Nakikita rin natin ang interconnectedness ng mga tao sa buong mundo na nagkakaisa sa kanilang pagmamahal sa BTS. Ang BTS fandom ay isang patunay na ang music at culture ay may kapangyarihan na magbigay ng inspirasyon at pagkakaisa ng mga tao sa buong mundo. In conclusion, even though iba-iba tayo ng merch collection o fandom na kinabibilangan, interconnected pa rin ang mga fans sa buong mundo. May mga fans ng anime, K-pop, western movies o games, pero nagkakaroon tayo ng connection dahil sa shared interest at emotions. Kahit magkakaiba ang bansa, kultura at wika, nagiging united ang fans sa pamamagitan ng fandoms. Malaki ang influence ng merch collection o collecting sa fandom culture dahil dito naipapakita ng fans ang suporta nila sa kanilang paboritong idols o even anime characters. Ang pagbili ng merch ay hindi lang ito tungkol sa material na bagay, kundi tungkol ito sa identity at belongingness. Minsan, dahil sa recommendations ng friends o viral posts, nahihikaya tayong sumali sa isang fandom. Ang peer naman, nakaka-influence o nakaka-apekto rin dahil gusto nating makisabay at nakaramdam ng sense of belonging sa group natin. According sa aming grupo, malaki talaga ang Asian influence lalo na dahil parte tayo ng Asia. Nevertheless, maraming Pilipino ang nahihilig sa K-pop, anime at Asian dramas dahil relatable ang themes, values at culture. Dahil mas accessible na ang Asian media ngayon, mas lumalakas ang impluwensya nito sa ating preferences. Ipinakikita nito kung paano tayo naapektuhan ng regional at global interconnectedness sa pamamagitan ng fandoms at merch culture.